Balita naman po sa lalawigan, tumambad naman ang higit 50 milyong pisong halaga ng shabu sa abandonadong kubo sa San Isidro, Northern Samar. Base sa investigasyon, nakadiskubre ng shabu sa kahon ang anak ng may-ari ng kubo at kanyang mga kaibigan. Napagkamalan nila itong tawas kaya tinago sa kubo. Kalaunan lumipat ng bahay ang kanilang pamilya sa kabundukan at inabandona ang kubo. Iniimbestigahan ngayon kung saan galing ang droga. Sa Legazpi City, Albay, patay naman ang isang lalaki matapos malunod sa baybayin. Base sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, kasama ng lalaki ang kanyang mga kaibigan nang magpasyang lumangoy sa dagat. Pero nang lumakas ang alon, nawala ang biktima. Dito na nagpasaklolo ang kanyang mga kasama sa Coast Guard. Inabot ng isang araw bago natagpuan ang labi ng lalaki. Nauwi naman sa disgrasya ang outing ng isang pamilya sa isang resort sa Lapu-Lapu City, Cebu. Makikita sa video ang isang babaeng nakahiga sa dulo ng inflatable bed. Kasunod naman ang pagtalo ng isang resort staff para tumilapon ang nakahigang turista. Pero sa halip na sa dagat tumilapon, sa inflatable bed rin bumagsak ang babae. Nauna ang kanyang ulo sa pagbagsak, saka siya nahulog sa dagat. Nang hindi na umahon ng babae, dali-dali siyang sinaklolohan ng staff at isinugod sa ospital. Pero makalipas ang higit isang linggo, binawian din ito ng buhay. Kinilala ang biktima na si Catherine Egam, 43 taong gulang. Kasamang nag-outing ng biktima ang kanyang pamilya. Ayon sa mga otoridad, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence at civil damages ang may-ari ng resort. Pansamantala ring ipasasara ang resort habang gumugulong ang investigasyon. Delikado yata na na form of enjoyment. Kasi pag hindi ka maalam, pag angat nung babae, doon din siya bumaksak sa inflatable iyan na parang palutang, una ulo. Kaya naapektuhan yung leeg. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.